Mga mahal kong kasambahay, gusto kong marinig ninyo ito. Kung ganito ba ang inexplain sa inyo ng inyong mga agency bago kayo umalis sa bansang Pilipinas, kayo na lamang ang magsabi ng katotohanan. Ang day off po, hindi lang po yan para sa mga skilled worker. Parehong tao po yan, domestic workers and skilled workers. Magkaiba lang sila ng trabaho. Paano nila masasabi na wala talagang day off at hindi talaga pwedeng mag-day off ang isang domestic workers? Sa kontrata ng isang domestic worker sa number 8, may nakalagay doon na required daily rest hour. The domestic worker shall be provided with continuous rest of at least 9 hours per day. Ang ibig sabihin nun, mga mahal kong kasambahay, meron kayong pahinga sa isang araw na hindi bababa sa 9 na oras. Pero ang pahinga nyo minsan, 4, 3, ang tulog nyo 3, minsan 2, minsan as in wala pa talaga kasi nag-iisip kayo, problema, homesick. Pero kailangan nyo din tulungan yung sarili nyo. Huwag kayong mag-isip, lalo na mag-isa lang kayo sa abroad, wala kayong kadamay, wala kayong kakampi. Yung mga nakakausap nyo sa phone, hindi talaga yan matatawag na i-comfort talaga kayo, nakakausap nyo lang sila sa social media. Tulungan din natin yung sarili natin, lalo na sa mga baguhan. Ako po, ang dami pong nag-refuse to work ngayon. Hindi po natin alam kung anong klaseng orientation po ang sinabi ng inyong mga agency. Sa number 9 na nakalagay sa inyong mga kontrata, rest day. Heto na yung day off nyo. The domestic worker shall be given a 1-day weekly rest. Ibig sabihin po, meron talaga kayong day off. Bakit pagdating nyo sa ibang bansa, sinasabi ng employer nyo na pagdating doon is iba na ang batas. Iba na yung batas para sa mga domestic workers. Yun dapat ang ipaliwanag sa inyo ng inyong mga agency na yung kontrata nyo sa Pilipinas ay hindi talaga masusunod at pagdating nyo sa abroad ay may iba ng patakaran para hindi kayo mag-refuse to work at para hindi kayo magtaka. Ito naman ang sabi ng agency. Pakinggan po natin guys Unfortunately, kahit ang polo at pumunta ka ng embahada, they are not requesting regarding for your day off kasi DH ka. Pangalawa, alam ng taga-polo o embahada na hindi naman acquired yung gusto mong hilingin. No. Nasa kontrata yan, pero sinasabi namin dun sa OWA pa lang sa Pilipinas, hindi yan applicable sa mga DH dito sa Saudi. Okay? Hindi yan applicable. Naintindihan mo, nandyan sa kontrata pero hindi siya applicable. Kahit pumunta ka ng polo, sasabihin sa'yo at hindi pumayag ang amo mo, walang magagawang polo kasi alam na alam ng mga taga-OWA o Philippine Embahada na hindi talaga nakukuha yung day off na yan. Lalo na DH ka, hindi ka, buti sana kung ang ikama mo is skilled, you are a DH. Okay? Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng mag-day off, mga domestic workers. Ano kayo, kalabaw? Hindi kayo napapagod? Kaya maraming domestic workers ang nagkakasakit. Maraming mga domestic workers ang nakalagay na sa kahon bago umuwi ng Pilipinas. Bakit hindi nyo sila bigyan ng day off? Kahit sabihin na natin hindi nasusunod ang weekly day off nila, kahit twice a month man lang makapagpahinga sila. Kasi ang trabaho po nila, hindi lang po yan 8 hours a day, umaabot po ng halos 12 hours o higit pa. So kailangan po nila ng day off. Tao rin po sila, hindi lang po yung mga skilled worker ang may karapatan na mag-day off. Karapatan din po nilang magkaroon ng day off para makapagpahinga po sila. Kadalasan pa sa mga domestic workers, kinukuha nila yung cellphone nila. Kinukuha ng employer, kinukuha ng agency. Bakit? Kasi natatakot silang ireklamo sila. So saan po lulugar ang ating mga domestic workers? Pagka ganyan po na hindi sila nabibigyan ng protection, o hindi po sila nabibigyan ng day off, wag na lang pong ilagay sa kanilang kontrata na meron talaga silang pahinga or meron talaga silang day off sa loob ng 1 linggo. Noong February 8, naglabas po ng balita si Saudi Gazette. Sa bansang Saudi Arabia, sa lahat po ng mga domestic workers entitled to paid weekly day off. Starting February 8, 2025 onward, kung hindi ka pinag-day off ng iyong employer, kailangan niya itong bayaran. Hindi rin ito nasusunod kaya maraming mga OFW kasambahay ang nagrereklamo. May mga nababasa din akong comment, huwag kayong magtrabaho ng domestic workers kung nagrereklamo kayo kasi ganyan talaga ang trabaho ng domestic workers.
Kung na-orient po sila ng maayos or sinabihan sila ng agency nila na gano'n ang sistema, kadalasan ngayon, ang ibang agency, meron silang agent. Pag nag-hire sila ng trabahong domestic workers, kikita si agent, kikita yung agency. Magbabayad si employer ng malaki. Pag nakaalis itong domestic workers, si domestic workers ang magpapakahirap. Si domestic workers ang papahirapan. Kung halimbawa hindi kaya ni domestic workers ang trabaho, nag-refuse to work, ang sabi ni employer at saka ni agency, bayaran mo lahat ng mga ginastos namin sa'yo, makakauwi ka. Sa tingin niyo po, bilang isang OFW, pag nag-apply tayo ng trabaho sa ibang bansa, binabasa natin yung nakalagay sa kontrata natin. Ngayon, pag hindi yun nasunod, hindi yun sinunod ng employer, may karapatan tayong magreklamo. Pagdating po kasi dyan sa Middle East, gano'n na po ang sistema. Lalo na pagdating sa sweldo, sa overtime, hindi talaga sila nagbabayad ng overtime. Kung halimbawa guys, ang sahod nyo is delay lang ng araw or linggo, hindi pa natin yan pwedeng ireklamo kasi hindi pa yan matatawag na unpaid salary. Ang sabi nga nila, kung hindi delay ang sweldo mo, wala ka sa Saudi Arabia or wala ka sa Middle East. Kaya pwede pa natin yan pagpasensyahan. Pero pag inabot na yan ng isang buwan, matatawag na po yan na unpaid salary. So pwede na po natin yang ireklamo. Pwede na po natin yang ilagay sa inyong complaint na unpaid salary ka, 1 month, 2 months, para matawagan po ang inyong mga employer. Pag delay lang kasi, baka wala pang pera ang inyong employer, kaya pagpasensyahan nyo muna. Ang kailangan kasi dyan guys is yung communication nyo ng inyong employer. Minsan kailangan din natin magpasensya. Kailangan din natin makisama. Huwag po natin silang hanapan lagi ng pagkakamali. Huwag po natin silang lagi bantayan sa mga labag na nakasaad sa inyong mga kontrata. Basta gawin nyo po yung trabaho nyo. Makikita naman ng inyong employer na nagtatrabaho kayo na maayos. Iwasan nyo muna ang lagi nagsi-cellphone. Iwasan nyo muna lagi yung nagti-TikTok or nagre-reels. Baka minsan naman is lagi kayo nakikita nagsi-cellphone kaya pinag-iinitan po kayo. Kung sinabi ng inyong employer na huwag ka muna mag-cellphone, gawin muna ang trabaho, kailangan nyo po itong sundin. Kasi kadalasan sa mga kasambahay, hindi pa natatapos ang trabaho, nagsi-cellphone na. Kaya ang nangyayari, kinukuha ni employer ang cellphone. Kasi po minsan, may mali din tayo, lumalagpas na po tayo. Kung alam nating nasa oras ng trabaho natin, i-keep mo muna yung cellphone mo, tapusin mo yung trabaho mo, pag natapos mo, bumalik ka sa kwarto mo, tsaka ka gumamit ng cellphone. So yun po mga mahal kong kasambahay, gusto ko lamang pong iparinig sa inyo, ito po ay galing mismo sa agency, isang staff dyan po sa Saudi Arabia. Sinasabi niya na hindi daw po kayo pwedeng mag-day off kahit magreklamo kayo sa polo, kahit magreklamo kayo sa OWA. So kahit anong reklamo pala natin, kahit anong report po natin, wala palang nangyayari, yung pala ay wala po talaga kayong day off. Nakakalungkot man isipin. Papaanong nangyaring ganun? May mga kontrata po kayong pinirmahan. Naglabas pa ng advisory or balita si Saudi Gazette, Gulf News, na ang Saudi Arabia, pag hindi nag-day off si domestic workers, kailangan bayaran si kasambahay. So nagpapakita lang po talaga na hindi talaga nasusunod ang kontrata. Sa mga aplikante na papuntang Saudi Arabia o bansang Middle East, alam nyo na ha, hindi talaga nasusunod yung nasa kontrata nyo. Pag-isipan nyo muna ng maraming beses bago kayo mag-go para bandang huli, hindi nyo po pagsisihan pag nandun na kayo. Kasi pag nandun na po kayo at humingi kayo ng tulong, kahit kagustuhan po namin na tulungan kayo at makauwi agad, hindi po kayo makakauwi agad kasi si employer nyo po ang magbibigay ng final exit visa. Shoutout po sa mga agency nagpapaalis ng kanilang aplikante kahit alam nilang meron itong sakit. Hindi naman lahat ng mga agency ay katulad ng ibang agency. Kahit alam nilang hindi okay ang kanilang aplikante, kahit alam nilang may sakit, pinapaalis pa rin ito. Sa mga aplikante naman, kung alam niyo pong meron kayong sakit, kung alam niyo hindi niyo kayat yung mga mabibigat na trabaho, wag po kayong papayag na i-waiver po ang inyong mga medical. Huwag po kayong papayag na umalis. Pagdating niyo po kasi sa ibang bansa, mas mahihirapan po kayong umuwi ng Pilipinas. Magagalit pa po sa inyo ang inyong mga employer kasi gumastos sila ng malaki, nag-request sila ng kasambahay, ginastosan kayo para makuha nila kayo. Tapos pagdating niyo sa bahay ng inyong amo, kakaumpisa niyo pa lang na trabaho, ilang araw pa lang kayong tatrabaho, may iniinda na kayong sakit. So ang ginagawa ng employer, binabalik kayo sa agency. Ang ginagawa ng employer, pinagbabayad kayo ng malaki.
Kaya sa mga aplikante, lalong-lalo na kung halimbawa ang trabahong in-applyan mo ay bilang isang kasambahay kasi kadalasan po na lumalapit sa amin yung mga humihingi po ng tulong ay kasambahay. Ang pagiging kasambahay po sa bansang Middle East, hindi po yung katulad ng pagiging kasambahay sa bansang Pilipinas. Kaya please lang po mga agency sa Pilipinas, hindi ko naman po nilalahat. May mga agency talaga na nagpapaalis kahit alam nilang merong sakit ang kanilang aplikante, hindi okay, merong history, ginagawa nila ng waiver. Pagdating sa ibang bansa, nagtitrigger ang kanilang sakit. Meron pong lumapit sa amin 3 araw pa lang sila sa Saudi Arabia. Ngayon, ayaw silang tanggapin ng kanilang employer kasi meron silang sakit. Ngayon po, nandun sila sa agency. Nagtuturoan ng agency sa Pilipinas at agency niya sa abroad kung sino ang bibili ng plane ticket ni OFW. Alam niyo pong may history na ang inyong mga aplikante, huwag niyo na pong paalisin. Huwag niyo na pong ayusin ang kanilang mga dokumento para makaalis ng bansang Pilipinas. Kayo din po ang magkakaproblema. Kayo din po ang sisisihin nila. Kasi po pag humingi sila ng tulong, ang lagi nilang sinasabi, whenever po ako ng agency ko, pinilit po ako ng agency ko, tinakot ako ng agency ko. Kasi nakapirma na daw ako ng kontrata, meron na akong visa, bakit ako mababack out, pagbabayarin nila ako ng malaki. Hindi lang agency ang may kasalanan dito, pati aplikante. Dapat ikaw na aplikante, tanungin mo yung sarili mo, timbangin mo yung sarili mo kung kaya mo ba ang trabaho sa abroad. Kaya mo bang hindi kumain na 3 beses sa isang araw? Kaya mo bang magtrabaho ng 12 hours or more than pa sa isang araw? Kaya mo bang tanggapin yung paninigaw at palautos ng amo mo? Lahat po yan mararanasan nyo. Buti sana kung ang mga sakit nila is ubot-sipon lang, sakit ng ulo. Pero hindi grabe. As in, parang kailangan silang i-confine pang matagalan na gamot ang kanilang nararamdaman na sakit. Kaya please lang po sa mga agency sa Pilipinas, yung nagpapaalis po na alam nilang hindi okay or may history ang kanilang aplikante, wag yun na po silang paalisin kahit gusto nilang umalis. Kasi kayo rin po ang irereklamo namin or kayo po ang irereklamo nila. Kadalasan pa, yung agency nila sa abroad, doon sila nakakaranas ng pang-aabuso or hindi maganda yung trato sa kanila, lalo na pag nalaman nilang nagpabalik sila sa agency, nag-refuse to work sila, gusto nila mag-change employer kasi hindi nila nakayanan yung ugali ng kanilang employer, pinapagalitan sila. Kaya sa mga aplikante po na nasa Pilipinas, yung mga papuntang Middle East, tanungin nyo muna po yung sarili nyo kung kaya nyo ba ang trabaho or kaya nyo yung mga pag-uugali ng mga employer sa bansang Middle East. Hindi naman lahat ng mga employer is salbahe, pero ang sinasabi nila is paswertehan lamang pag nakahanap ka ng mabait na amo.